Hi guys, good day sa inyo. Guys, meron tayong gagawin ngayon na Canon MP25H siya, yung model niya. So ito meron siyang pang Xerox scanner siya. So 3-in-1 yung function nito. Ito guys, meron siyang pang black, color. Tapos ngayon, upon checking guys, sinaksak natin siya. Tapos in-on natin siya. So nagkaka-error siya guys. Kung maririnig nyo, meron kayong makikitang buzzing sound. Ayun no. Tapos nag-error na siya rito. Ayan. Error niya guys ito 03. So dito, yung ginawa natin, pinatay ko siya. So ito guys, binuksan ko na siya rito sa likod. So inopen ko na siya para mabuksan natin yung dito sa side niya. Ito. So upon checking guys, ito na yung nagiging sanhi ng problem niya, oh. So ito inamag na, nagka-problema na to. So ngayon gagawin natin guys, try natin siyang i-replace. So papalitan natin tong pinaka-sensor niya. Ito guys, sensor to. So pag marumi to o kaya may ink na nag-spill dito, yun ang maririnig yung sounds guys. Ito. So sisindi ko siya ulit. So ayan, sinindi natin siya. Tapos makikita natin, ayun no. So nagiging abnormal yung ano niya, sounds niya. So ngayon guys, tingnan natin kung mapipix natin siya sa pag pinalitan natin to. Ito guys, umpisan na natin siya. Ito guys, gagawin nyo, madali lang naman na tanggalin to. So pag inano nyo siya, ganito lang guys, bubunutin nyo lang to. Yan. So ayan. So binunot na natin siya. Tapos guys, meron tayong pampalit na bago. Ito na. So tingnan nyo yung difference niya guys, oh. So malinaw yung isa. Tapos to, siguro sa katagalan na nakastock. Ayun, gagawin natin, try natin linisin ito. And guys, ganun yung mga problema pag may naririnig kayong sounds na ganun. Yung problem nun guys, nagkaroon ng nalunod siya sa ink o something, may nakabara rito o kaya katagalan, yan, nag-amag na siya. Yun guys ang basic na paggawa natin ng mga ganito. So yun ang minsan observation lang din sa sounds niya, kung paano mag-function yung printer nyo. So sa katagalan na paggawa natin ito, na na-observe na natin kung paano yung mga behavior ng mga printer. Okay. So ngayon guys, gagawin na natin, ilalagyan na natin siya ng So lilinisin ko lang ng konti ito. So medyo siya guys, kinalawang na to. Ayan, tapos gagawin natin, lalagay na natin tong bago. So ito pagbago guys, ito meron siyang, kung makikita nyo rito, ito yung pinaka niya guys, pinaka reader nung sensor roller na to. So ipapasok nyo siya dito sa mismong gitna niya. Ito meron siyang pinaka ukit dito, itong ito. Yan. So i-insert na siya. Yan. Okay, ganun guys. So ayusin ko lang siya ng konti. So ito guys, dapat lapat siya rito sa may sa may mechanical roller niya.
Yan. So ngayon guys, moment of truth tayo. Titingnan natin kung ano siya. So gagawin natin, i-on natin siya. Tingnan natin kung meron pa siyang problem. Ayun oh. So yun oh. Nag-normal na. Tingnan natin dito kung work nga yung ginawa natin. Ayun, meron lang siyang error. Iba naman yung error niya. So 14. So at least to guys na eto, gumagalaw na yung pinaka ano niya. Okay. So ngayon yung 14 na yun, titingnan natin kung ano naman yun. Gagawin natin to guys naman. Lilinisin natin to. Kung meron kayong Fuji fluid na ganito, so gawin nyo. Yan. Tapos guys, linisin nyo yung pinaka copper nya. So copper ano nya rito, connection nya rito, para pag in-insert natin siya rito sa mismong ano nya, carrier nya, so readable yung ano nya. So ngayon kasi may ipin yun, no? So pag sinaksak mo siya, tutusok sa dito sa may copper dito, mariread niya yung pinaka ano nito, pinaka chip nito sa loob. So medyo magagaling yung mga gumawa ng mga ganito guys. So manipis na ano lang, strip lang, nagagawa na nilang ganito, di ba? Tapos mako-command tong cartridge kung ano ilalabas niyang kulay. So yan. So try natin ulit. Tingnan natin. Meron pa rin siyang error 14 o kaya 5. Yun, pag 5 guys, sa ano na to, sa mismong cartridge na to, so kulang lang sila sa ano guys. Tingnan natin. So ito, meron siyang pinaka, kung makikita nyo, meron siyang pang level dito guys. Ito, gaganon nyo siya ito. So tataas nyo siyang ganyan. So ito, pag nataas nyo siya, papasok nyo tong ano, yun. So try natin. Ayun guys, error. So error 5 guys. Nangyari rito guys, ano na lang, ayaw pa rin niyang ma-read. So gagawa kayo ng solusyon ngayon. Kukuha kayo ng tissue. So kung ayaw pa rin ma-read, gagawin nyo, kukuha kayo ng tissue, sasaksakan nyo siya ng tissue rito sa gilid para ma-push through yung mga cartridge papunta doon sa loob guys. Eto, ayan, makikita nyo, ayan, dito, ayan. Tingnan natin guys kung nagawa ba yung, pwede bang solusyon yun sa ginagawa natin. So sana wala nang error. Ayun, so meron na lang siyang error, yung black guys. So ito nagbi-blink, so ibig sabihin hindi ganun lapat yung black natin. So try natin tong linisin guys. So kung ano nyo, gagamit kayo ng eraser. Ngayon guys, pag ginawa nyo na to, ayaw pa rin, so magpalit na kayo ng cartridge. So meron pa rin siya.
So try ko pa, last. Ito na yung pinaka last. Ayun guys, pag ayaw pa, palitan na yung cartridge. Ayan guys. So 15. So yung 15 na yun guys, gagawin natin, tatry natin to. Iba yung code nito eh. So 15, try nyo siyang i-reset. So long press nyo to. Tingnan natin kung number 15. So yun guys, gagawin ko, hanap ako ng cartridge. Tingnan ko kung yun ang magiging solusyon natin. Ito guys, ginawa ko, nagpalit na tayo ng mga cartridge nya. Ito yung black, try tayo. Ito yung colored nya, tapos ito naman yung black nya. So titingnan natin kung mawawala yung error doon. Oh. Ayun, hindi nakasara. So yun guys, okay na siya. So try natin na tingnan natin kung maglalabas siya. Try natin kung wala na ibang problema bukod doon. So test print ko siya. So meron siyang error 13. So guys, pag 13 na ganito, gawin nyo, ilang press nyo tong stop reset button nya. Yun So pag nagganyan siya, ibig sabihin na-activate na yung reset nya. So ayan, magwo-work na siya nyan. Maraming guys maraming pinipindot dito sa mga Canon na to, pero normal lang yon. Kasi minsan pag nagpalit ka ng cartridge guys, yun ang nangyayari sa kanya. So gagawin nyo lang, i-long press nyo to guys, kahit anong Canon printer pa yan. So ito yung nya, function nya, reset. Itong stop reset, long press nyo ng mga 10 to 15 seconds hanggang makita nyo magbiblink yung nya, yung power on nya, o kaya kung meron siyang indicator na ganon. So hintayin nyo siyang mag normal. Pag nag normal na yon, magpiprint na siya. Titingnan natin. Ayun ayan guys, so nagprint na siya guys. Kaya lang yung nilagay ko mga mga second hand lang yung mga cartridge na yun guys. So at least nakita natin kung ano yung naging problem nya. So gagawin nyo na lang guys, magpapalit na kayo ng cartridge nyan. So mag-work na siya nyan. Okay guys, sana nagustuhan nyo yung tutorial natin. Huwag nyo kalimutan guys mag thumbs up. Tapos subscribe nyo yung channel natin guys. Parang tulong nyo na lang din sa akin. Thanks so much guys, and God bless. See you once again. Bye.